Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pulis na umawat sa isang lalaking nag-amok, patay matapos saksakin sa Isabela. Suspect, patay rin matapos barilin. Pick-up nahulog sa 50 talampakang lalim na bangin sa Cannon Road. Servisyo sa tao, huwag gawing negosyo! Mga kabataan at iba't ibang grupo sa La Trinidad, Benguet nagsagawa ng kilos protesta kontra korupsyon. Reblocking sa kilometer 5 hanggang kilometer 6 sa La Trinidad, Benguet nakatenga pa rin. At pambato ng Atok Benguet, kinuronahang Miss Universe Philippines Benguet 2026. Ang iniwan nitong pinsala ng pag-usok sa ikinapatayuan ng pamilya ang bilangan pag-alaga sa Pilipinas. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Nasawi ang isang pulis matapos siyang masaksak ng isang lalaking nag-amok. Ang suspect patay rin matapos pagbabarilin ng biktima bago masawi. Magbabalita Cesar Galasi. Hindi na nakauwi ng buhay si Police Corporal J.R. Galabay sa Kawayan City, Isabela. Ito'y matapos siyang saksakin ng isang lalaking nag-amok sa Barangay Kabaruan bandang alas 2 ng madaling araw ng Biyernes, October 17. Kinilalang suspect na si Jomart Molina, nasa hustong gulang at residente ng Barangay Dangan, Reyna Mercedes, Isabela. Nung pauwi na itong isa sa aking mga kasamahan, si Police Corporal J.R. Galabay, ay meron silang nadaanan na isang individual na medyo unruly siya. Kumbaga, may hawak na patalim at nung pagkakataon na yun, pagkadaan nila ay agad naman nilang sinita. At sa hindi inaasang pangyayari ay ganun na nga. At bigla na, nung pagkasita nila, bigla na lamang nasaksak itong aking kasamahan. At nung pagbagsak niya ay nakaganti naman po siya ng putok. Sa investigasyon ng PNP, inaawat ng biktimang pulis ang suspect pero bigla siyang inundayan ng saksak gamit ang isang kutsilyo. Nasaksak ang pulis sa ilalim ng kanyang kilikili. Sumibat ang suspect pero gumanti ng putok ang pulis gamit ang kanyang service-issued pistola. Itinakbo sila pareho sa pagamutan pero nasawi rin sila habang ginagamot. Dahil dito, binigyan ng medalya ng kadakilaan ng Police Regional Office 2 si Police Corporal Galabay bilang tanda ng kanyang kabayanihan. Ang parangal ay iginawad mismo ni Proto Director Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. sa burol ng biktima. Tiniyak naman ng Police Regional Office 2 ang tulong sa naulilang pamilya ng nasawing pulis. Cesar Galasi, RNG News. Sugat naman sa iba't ibang parte ng katawan ng tinamo ng isang 34 anyos na lalaking residente ng Baguio City. Ang minamaneho kasi nitong pick-up nahulog sa 50 talampakan na lalim na bangin sa Cannon Road. Narito ang report. Bagamat madilim, sinuong pa rin ng mga rescuers ang masukal na banging ito sa Camp 2 Tuba Benguet sa Cannon Road. Ito'y matapos maghulog sa halos 50 talampakang lalim na bangin ang pick-up na ito. Nangyari ang insidente alas 5 ng madaling araw kanina October 20. Sa investigasyon ng PNP, papuntang Baguio City ang pick-up nang mahulog ito sa bangin. Yung Toyota Hilux po ay papuntang Baguio. Pagdating po dito sa Cannon Road Camp 2 Tuba Benguet,
nawalan po siya ng preno kaya na-lose control ng driver yung manibela at napunta dito sa kabila. Binunggo yung concrete barrier doon, pagkatapos nahulog siya sa bangin. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 34 anyos na lalaking driver. Na-rescue po siya nung mga kapulisan natin at pinunta po sa BGH. Dagdag pa ng PNP, wala ring street lights sa lugar. Yung driver po na discharge naman po, injury lang po siya sa left leg tapos sa right shoulder. Ito na ang ika-29 na kaso ng vehicular traffic incident na naitala sa bayan ngayong taon, mas mataas kumpara sa 21 kaso noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Patuloy namang pinag-iingat ng PNP ang mga motoristang dumaraan sa Cannon Road, lalo na't inaasahan na naman ang pagdagsa ng mga motorista sa iba't ibang kalsada sa bayan habang papalapit ang undas. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa pambihirang pagkakataon, nagsagawa ng kilos protesta ang mga kabataan at ilang grupo sa La Trinidad, Benguet laban sa korupsyon. Anila paraan daw nila ito para maiparating sa pamahalaan ang kanilang hinaing kung bakit wala pang naipapakulong sa investigasyon sa mga maanomalyang proyekto. Magbabalita Ron Maranan. Sa patuloy na pagsingaw ng kaliwat ng aligasyon sa korupsyon sa bansa, parami pa ng parami ang bilang ng mga Pilipinong nais makakita ng aksyon at pagbabago sa pamahalaan. Sa pambihirang pagkakataon, pati ang ilang mga kabataan at grupo sa La Trinidad piniling huwag nang manahimik. Kaya naman noong Sabado, October 18, isang kilos protesta ang inorganisa ng mga kabataan at iba't ibang grupo. Isa na rito si Jersey na first time makiisa sa rally. Kung susumahin ko po sa isang salita lang is, managot na po dapat yung managot. Dapat po by sana bago matapos ng taon na to, yung mga talaga pong nagkasala, yung may mga ginawa pong masama, dapat po makulong na sila by then. Dapat po merong managot, dapat po mababalik natin yung sistema po sa tama. Bagamat tirik ang araw, hindi nila ito alintana habang ipinapanawagan ang pagpapanagot sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Isa sa kanilang ipinanawagan ang pagpigil sa pagmimina sa Mankayang Benguet at pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga maanomalyang proyekto. Idaw-dawat mi dito nga ti bagbagami ko mga kutag ti tinulungan ti kakailian tapno ti panagminas kumay ti kabinggitan sumardengan tapno kay mayor nga agrikultura nga pagbibiyagan ti tattao isukuman ti ituntuloy mi nga raramidon ta isumot ti may pamanami ti sumarsarunong nga kapututan nanmot nga jay panagminas nga naala da lang ti kay kayat da panawan da lang ala bigla ket umili ti kakasi ti jay panawan da nga nakatiwangwang nga daga. Ang dami ko na nakikita kasi even though taga Tublay ako, I've been traveling around Benguet naman. At ang dami-dami natin nakikita na anomalous projects talaga dito sa Benguet. No, kung iisipin natin ang La Trinidad noon, hindi naman to binabaha. Wala namang baha ang La Trinidad noon. Hindi naman tayo sinasakop ng tubig. Pero bakit ngayon, ang KM3 konting ulan lang, binabaha na. Ang Bayabas, konting ulan lang, parang may waterfalls na sa kalandaan. Bagamat kaliwat kanan na raw ang mga isinasagawang investigasyon sa mga maanomalyang proyekto, nakukulangan pa rin sila lalo pat wala pa raw napapakulong. Ikulong ang dapat ikulong, panagutin ang dapat panagutin, starting from the top. Magsisimula tayo sa taas, sa presidenta, sa vice-presidente, hanggang sa pababa. Kasi kung nawaksin natin or nahuli natin, napakulong natin yung mga nasa taas, tuloy-tuloy na yan, may domino effect na yan na pababa. All the more na dapat magkaroon ng pressure on the ground. So more people should come together para nga i-pressure kasi ang tumal parang napakatagal. Tapos asan na gusto na natin sana may mapanagot na talaga. Kaya pagkatapos ng protesta, lumagda ang mga lumahok sa Manifesto of Unity Against Corruption, isang paninindigan para sa tapat na pamamahala at pananagutan. Pero ayon sa grupo, hindi pa raw ito ang huli lalo pat isang malawakang protesta ang kanilang niluluto sa ika-30 ng Nobyembre. Ron Maranan, RNG News. Susunod, reblocking sa kilometer 5 hanggang kilometer 6 sa La Trinidad, Benguet, nakatenga pa rin. Yan at iba pang balita, abangan!
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara na mga mami. Bakuna na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Mabigat na nga ang daloy ng trapiko, dagdag pahirap pa sa mga motorista at mga residente sa La Trinidad ang nakatenggang road reblocking sa kilometer 5 hanggang kilometer 6 dahil sa road reblocking ban ng DPWH. Kung kailan ito matatapos, malaking palaisipan pa rin. Magbabalita Angel Arquero. Mula Irisan, Baguio City, bumabiyahe pa sa La Trinidad si Nanay Grace para lang maihatid niya ang kanyang grade 11 na anak sa paaralan. Bukod sa paghahatid, isinasabay na rin niya ang pagbibili ng mga panindang gulay para sa kanyang tindahan. Pero tila pasakit raw ang halos 2 oras nitong pagbabiyahe. Talaga adi nga perwisyo ta makikita damat. Perwisyo so kailangan i-stop nila yan. Bakit kasi bagbag sila ng bagbag ay maganda naman yung ano na yan, yung road na yan. Tingnan mo yung effect, dami, sobrang grabing sobrang traffic. Mga saan ako manggagaling sa Trinidad or sa Baguio. If ever sa Baguio doon ako manggagaling, mga 2 hours, more than 2 hours, aabot pa ng 3 hours, ganun. Naging higit 1 oras na rin ang biyahe ng jeepney driver ni si Tatay Bernie mula Buyagan hanggang Baguio City. Erwin, Apay, sir. Siyempre, traffic. 1 hour. Kung minsan, 30 minutes. Ilan lamang sila sa libo-libong mga residente ng La Trinidad na araw-araw naiipit sa mabigat na daloy ng trapiko na isinisisi sa road reblocking sa kilometer 5 hanggang kilometer 6. Bagamat sa Mayo ng 2026 pa ito nakatakdang matatapos, mukhang matatagalan pa raw ito bago matapos. Ito'y matapos ipag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pansamantalang pagpapatigil ng DPWH ng road reblocking. Bakit ba merong mga kalye na maayos naman na
tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit. Kasi pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Kaya naman ang pamahalaan bayan, problemado kung paano ito masusolusyonan. Our mayor wrote the DPWH expressing his appeal or plea to the Highways Department to reconsider the stop order it issued on all ongoing road rehabilitation and reblocking projects. We see that it is more disadvantageous to the municipality considering that the current ongoing project is already ongoing in the middle of it, if I am not mistaken, and that it affects the very main artery of Trinidad. Nakatenga na lamang mga backhoe na ito dito sa Kilometer 5, La Trinidad Benguet. Ito ay matapos ipag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapatigil sa road reblocking sa buong bansa. Bagay na malaking problema ngayon, hindi lamang sa La Trinidad LGU, kundi pati na rin sa mga residente. Ito'y dahil sa masikip na daloy ng trapiko. Kaya ang tanong ng lahat, kailan pa nga ba ito matatapos? October 13 nang sumulat ang DPWH Benguet 1st District Engineering Office sa pamahalang bayan ng La Trinidad tungkol sa pansamantalang pagpapatigil sa nasabing proyekto. Agad naman nagpadala ng apela si Mayor Roderick Awingan sa DPWH Central Office pero hanggang ngayon wala pa raw silang natatanggap na tugon mula sa ahensya. August 19 ngayong taon nang simulan ang road reblocking sa KM5 hanggang KM6 at nagkakalaga ito ng 65 milyong piso. Kontraktor ng proyekto ang SEJ Construction and Aggregates and Cliff Construction and Aggregated at nakatakda itong matapos sa ika-24 ng Mayo 2026. They said they will work 24 hours, so okay naman. Nakikita namin na talagang pinapaspasan. Ang bilis nga nung 2 lane eh. Pero parang umiba na ngayon nung nagkaroon ng stop order. Na sana makita ng DPWH yung aming hinihinging appeal para maituloy yung project. Sinubukan naman ng news team kunan ng pahayag ang DPWH Benguet 1st District pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Angel Arquero, RNG News. Ramdam na sa Baguio City ang malamig na simoy ng hangin at kung Japan trip ang hanap mo, hindi mo na kailangang lumayo dahil sa pagbubukas ng Baguio Christmas Village 2025, Japanese Christmas feels ang hatid nito sa lungsod. Alamin yan sa kwento ni Ron Maranan. Sa pagsisimula ng amihan season sa bansa, ramdam na sa Baguio City ang malamig na simoy ng hangin. Kaya naman si Lolo Ricardo at ang kanyang apo na mula sa Bulacan, sinulit ang pamamasyal sa lungsod ng Baguio. Masaya ako pagkakasama ko itong apo ko lagi. Basta dinadayo ko na ito para makakabanding ko lang ito eh. At hindi nga mawawala sa kanilang mga papasyalan ang taunang Christmas Village ng Baguio Country Club. Kasama ko po ngayon yung lolo ko po na taga Bulacan po. Pinapasyal ko po siya kasi gusto nga po niya sa mga malalamig na lugar. Tsaka may snow nga po dito kaya parang Japan feels po, no? Kaya po din po siya dito. At noong weekend, binuksan na nga ito sa publiko. Presenting Rising Sun Christmas Village. Hatid nito ang Japanese Christmas vibe mula sa mga sakura tree, bonsai at mga anime figures. Usually, ang ginagawa namin na theme, as you know, are related either sa mga movie o TV series. So this time, more on country naman tayo. And syempre, maganda yung mga colors of Japan. Tapos makaka-relate tayo mga Pinoy, especially dun sa mga bata na nanonood ng anime. Marami tayong binili mga figures para makapagpa-picture sila dun sa mga Japanese anime characters. Maliban sa mga Japanese-inspired na disenyo, tampok din dito ang iba't ibang fun activities gaya ng carousel at ball pit area. Pero higit sa lahat, mayroon ding reenactment sa kapanganakan ni Jesucristo.
At syempre, hindi rin mawawala ang inaabangang artificial snow na lalong nagpapadama ng White Christmas sa Baguio City. Hindi mo na kailangang umalis pa ng bansa para lang maranasan ang kultura at tradisyon ng mga Hapon. Dahil dito sa Baguio Christmas Village, feel na feel mo ang Japanese Christmas vibe. Napakaganda. Na-enjoy po ng anak namin, lalo po yung snow. Saka napakaganda po ng village. Ibang design pero talagang maganda ang Christmas Village. Para sa mga bisita, para sa taga Baguio, na willing pumunta rito para masaya ng mga bata o katamtamang edad, matanda. Eh, pag pumunta sila dito, tiyak na masisiyahan sila. Dahil makikita nila itong view ng Christmas Village sa itong mga snow. At maganda talaga, may pagmamalaki natin, may bibida natin ang Christmas Village Country Club. Bagamat nalalapit na ang Pasko, aminado ang pamunuan na mayroong pagbaba ng bilang ng mga bisita ngayong taon. Kasi we're suffering from a decline of visitors. So many factors. Number 1, weather condition. Number 2, yung access natin. Number 3, yung series of tremors in the country. So nakaka-affect sa decision making ng mga families to go outside of their homes. They want to be safe, they want to be together. So isa sa mga factors na i-consider natin yun kung bakit medyo mababa ang bisita natin. Pero sa kabila nito, handa pa rin sila sa pagdagsa ng mga bisita. Bukas ang Christmas Village mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi tuwing weekdays at alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi tuwing weekends. Magtatagal ang Christmas Village hanggang sa unang linggo ng Enero sa susunod na taon. Ron Maranan, RNG News. Ganap naman nang naging isang batas ang libreng kabaong at libreng libing para sa mga mahihirap. Tatalakayin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Ito ay good news para sa gustong mag-avail. So, meron na tayong free funeral services sa ating mga kababayan who are defined as poor Filipinos. At nag-lapse into law ito dahil hindi napirmahan ng Pangulong Marcos itong Republic Act number 12309 or the Free Funeral Services Act. So effective September 28, although ang effectivity nito ay 15 days after publication in a newspaper of general circulation. So yung unang punto dito under Article 6, Section 27, Paragraph 1 of the 1987 Constitution, pag hindi pinirmahan ng Pangulo ang isang legislation within 30 days after it was transmitted by Congress to the Office of the President, it automatically becomes a law. So ang implementing agency dito ay ang Department of Social Welfare and Development Department. At of course, meron ding jail time and fines on individuals found to be swindling the government to avail themselves of their funeral services. So, wag yung magpanggap na patay na kayo para lang makakuha ng assistance. No? Under the law, the government shall provide free funeral services to families who are considered in crisis situations, including indigent people, those who are affected by calamities or other emergencies as may be determined by the DSWD. At ang scope nito yung buong proseso from the preparation of funeral documents to yung certificate of death, embalming, burial services, transport, cremation, interment, so kasama ang cremation. Cremation, interment, including the provision of a casket or an urn. So napakalaking tulong nito
No? In the past, ang DSWD ay nagbibigay lang ng 5,000 o hanggang 50,000 na assistance to individuals who are in crisis situation, yung mga tinatawag nating AICS. At of course, pag nag-exceed na ng 10,000, yung request mo for funeral assistance, hihingi ka na ng guarantee letter at iimbestigahan ka rin ng social worker. So, para ma-avail mo yan, of course, yung namatayan, must present a valid ID, a death certificate issued by the hospital or the local civil registrar, funeral contract signed by the representative of the deceased family member and the funeral establishment, and the authorized DSWD personnel. At kung minsan yung social worker na magbibigay ng rekomendasyon, no? Of course, itong AICS Fund may budget na 44.75 billion. So, maraming mabibigyan ng tulong ito sa kanilang funeral expenses. So, kanina sabi natin, pag niloko mo ito, nag-swindle ka ng money, magkapera ka lang, para ma-avail mo yung assistance, ang penalty nito fine of reaching up to 400,000 pesos para sa mga funeral parlors, cancellation of their license to operate, or revocation of the license. At meron ding maximum pa na 500,000 pesos fine or 6 months imprisonment. Susunod, pambato ng Atok Benguet, kinoronahang Miss Universe Philippines Benguet 2026. Ang detalye, abangan! Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking, Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozar Music, bringing music closer to your hearts. Mozar Music since 1976. Kinoronahan ng bagong Miss Universe Benguet 2026. Kung sino siya, ating kilalanin sa kwento ni Angel Arquero. Dumatagundong at hiyawan sa kauna-unahang Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines Benguet kagabi October 19 sa Janhay Convention Center. Sa opening introduction pa lang, nagpakitang gilas na ang 10 kandidata. Unang rumampa ang mga kandidata, suot ang kanilang casual attire. Suot naman silang rumampa, suot ang kanilang swimwear at evening gowns. Dito, tinanghal na darling of the press si Don Castillo ng Wanga La Trinidad. Nahakot naman ng Poblasyon Tuba na si Laineri Yudong ang People's Choice Award Best in Tourism Video, Best in Advocacy Video at Best in National Costume. Best in Swimwear at Best in Evening Gown si Cristeta Longay ng Atok. Miss Congeniality naman ang pambato ng Veracitogon na si Ven Vesperas. Mula sa 10 mga kandidata, napili ang top 5 na sila Miss Universe Philippines Benguet Atok, Miss Universe Philippines Benguet Tublay, Miss Philippines Benguet Bugyas, Miss Philippines Benguet Poblacion Tuba, Miss Philippines Benguet Sablan at Miss Philippines Benguet Wanga La Trinidad. Pero bago matapos ang labanan ng ganda at talino, isang sorpresa ang inihayag ng organisasyon mula sa top 5. Ito'y naging top 6 at dito nasama ang pambato ng Wanga La Trinidad na si Don Castillo. Sobrang grateful ako and I know that this is God's plan for me. If you saw a while ago, I wasn't really part of the top 5. But God made the way for me to become part of the top 6. Ang top 6, nasubok ang kanilang talino sa question and answer portion. Quality that I would possess is authenticity. The confidence to embrace my roots, my cultures, and my values, and using that to inspire other people to do the same. Thank you. If I were to add one special element to the official seal of Benguet, it would be a torch that is light up high on the top of the seal. It is because here in Benguet, we glow as Igorots with strength, with compassion, and with courage. Thank you. Mula sa top 5, hinirang na third runner-up si Medji Sotero ng Tublay. Second runner-up naman si Mary Molcio ng Bugyas at first runner-up naman si Claudine Bernardino ng Sablan. Hinirang naman na Miss Universe Benguet 2026 charity si Don Castillo ng Wanga La Trinidad. Miss Universe Philippines Benguet 2026 is... Miss Universe Benguet 2026 Tourism si Laineri Yudong ng Poblasyon Tuba. At kinoronahan si Cristeta Longay ng Atok bilang Miss Universe Benguet 2026. I feel overwhelmed. Feeling ko hindi pa masyadong nagsisink in. But I'm just really happy na nandito yung support system ko with me. That is something that you have to look out for, but my advocacy is actually centered on the youth. Proud ako sa kanya. Worth it talaga yung lahat ng paghihirap niya, lahat-lahat. Hindi na nervous ako. Ikinatuwa naman ng MUPH Benguet ang naging resulta ng patimpalak. I'm so speechless. But nonetheless, the event is successful
And we have our team panel of judges who decided for our winners. And I believe in their dedication. They're the one who choose to represent a queen. Sobrang saya, syempre. She is very Igorota, of course, and I know that she will represent Benguet effectively and efficiently. And actually, kahit hindi siya manalo sa lahat ng 10 candidates, lahat po walang tao. Si Cristeta Long-Ay naman ang magiging kinatawan ng probinsya ng Benguet para sa Miss Universe Philippines sa 2026. Angel Arquero, RNG News. Sa lagay ng panahon, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong si Ramil na ngayon ay may international name na Fengshen. Huli itong namataan sa layong 565 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte at wala na itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, makakaapekto pa rin sa bansang easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Magdudulot ito ng maulap na papawirin at pulupulong pag-uulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Aurora at Quezon. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa ngayon, wala pang nakikita ang pag-asa na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Atin ang alamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba pang parte ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Bukod sa buhok, ang kuko ang isa nating binibigyan ng pansin para pagandahin. Pero alam nyo ba na ang ating mga kuko kaya palang humaba ng halos 40 talampakan? Kung paano, yan ang ating tutuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Nail care, nail design, manicure, pedicure. Madalas na itong usapan sa mga salon at beauty clinics. Pero, kailan nga ba nagsimula ang pagtuon ng tao sa mga kuko? Ayon sa mga pananaliksik, matagal na palang bahagi ng kultura ang pagpapaganda ng kuko. Mula pa noong panahon ng Ancient Egypt at Ancient China, kung saan ang kanilang mga kuko ay simbolo ng kayamanan, karangyaan at kapangyarihan. Kapansin-pansin na habang lumilipas ang panahon, ang ating mga kuko, hindi na lang ito pang dekorasyon, kundi pang health indicator din. Ayon sa American Academy of Dermatology, ang itsura ng kondisyon ng ating mga kuko ang maaaring senyales ng kalagayan ng ating kalusugan. Halimbawa, kapag may mga puting bakas sa kuko, maraming nag-aakala na ito ay dahil sa kulang sa calcium, ngunit sa totoo lang, dahil lang ito sa maliit na injury habang tayo'y gumagalaw. Ang kuko ay gawa sa isang protein na tinatawag na keratin, katulad ng nasa buhok at balat natin. Ito ang nagbibigay ng lakas at tibay sa mga kuko para hindi ito basta nalalagas o napuputol. Mas mabilis din ang daloy ng dugo kapag mainit ang panahon, kaya mas nadadala ng nutrients ang nail bed. Hindi lang yan, mas mabilis din ang pagtubo ng mga kuko sa dominant hand natin o iyong kamay na mas madalas nating ginagamit. Halimbawa, kung kanan ka, mas mabilis tumubo ang mga kuko mo sa kanang kamay kaysa sa kaliwa. Ang fingernails natin ay tumutubo ng humigit kumulang 3.5 mm bawat buwan, samantalang ang toenails ay kalahati lang noon. Ang pagkagat ng kuko ay may medical na terminong onychophagia. Karaniwang nagsisimula ito sa kabataan at nagiging habit dahil sa stress o nerbiyos. Bagamat madalas tinatawag na nakasanayan lang, pwedeng magdulot ito ng infection o damage sa nail bed kung hindi mapipigilan. At base sa datos ng Guinness World Records, ang pinakamahabang kuko ay si Diana Armstrong mula sa Amerika. Ang kanyang mga kuko umaabot lang naman sa halos 43 feet. At kung iisipin, hindi lang ito basta personal choice o pagpapakita ng pasensya, ang pagpapahaba ng kuko ay naging saksi rin ng dedikasyon at kakaibang pananaw ng tao sa sarili. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!
At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 66 days na lang, Pasko na! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.